Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:02 sa aga. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib Western Visayas. Tukib Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tugtog alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisoan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tukibon Dali na Adlaw kita sang Miyerkules, Tukibonta ang Marso 25, 2026. Welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Tukibon ang mga solusyon. Akong inyo kaupod, Hope Torrechante, and as always, no, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Tukibon ang mga solusyon sa problema. Sininga adlaw sang Miyerkules mga kabyanan sa programa Tukib, aton nga kilalahon ang developer, Ilonggo developer, Western Visayas. Tukibon ang mga nga naghuman sang isa ka software libuton ta. para mag-translate o kun lubadon no ang Filipino Sign Language. Tukib Western Visayas. Sini nga aga makaupod nato no in a while live via Zoom ang developer sang Silent Voice, Filipino Sign Language Translator, si Sir Ben Robert Salve. Aton nga tukibon no ano ba lang nangin inspirasyon no sa likod sang sining Silent Voice, a translator no sang Filipino Sign Language. Tukibon ta Ano bala no paano gin ubra ni Sir Ben ang ini nga software? libuton ta hibaluon ta kasaysayan ka. Kag paano sini no mabag-o ang komunikasyon sa aton no? Visayas. And syempre, since nga inclusive ang ini nga classes sang software because nga gina-include naton no Tukibon ta ang aton nga mga kauturan nga miyembro sang deaf community. Baloon naton with Sir Ben Robert Salve problema. Pinagi sa siyensya. kung balagin upod Manila no ang aton nga mga kauturan nga miyembro sang deaf community and also ang mga sign language experts para sa paghuman sang sini nga classes sang software nga may igkasarang no nga mag-translate sang Filipino Sign Language. I-check naton later kung bala real time ang ini nga software. Umbala after nimo no nga mag-senyas sang imo nga kamot gilayon bala nga makahatag sang interpretasyon no ang ini nga software.
So bantayan mga kaabyanan ang aton nga mangin interview no with Sir Ben Robert Salve sa Iloilo Science and Technology University. Produkto siya no sa Iloilo Science and Technology University. But before that mga kaabyanan, aton anay hibaloon kung kamusta ang aton lakat sang panahon. And of course, ang aton nga padayon nga pagbantay sa Bulkang Kanlaon. Katsang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Unahon naton mga kaabyanan ang lakat sang panahon pinaagi sa aton nga DOST Pag-asa. Alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Lakat sang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan. Ano ayan ang pinaka-latest sa aton nga lakat sang panahon? Ready, pamatian na. Yari sa aton nga piyak nga linya si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Engineer Silvestre, maayong aga. Hi, hello, mayong aga. Muna ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sang Wednesday, March 25, 2026. Sa subong wala man kata monitor na LPA kon bagyo sa sulod or sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Samtang easterlies ang nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Diri naman sa Western Visayas, generally for weather man kita, pero wala man natin nga nadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangilat kag panago-ob tugas ang easterlies. Mahina, tubtob makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast to north, nga magadalas ang makanay tubtob makasaran nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:51 kaginang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay yara sa may 36 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Engineer Silvestre, no, gusto ko lang klaruhon kung nadeklara na bala opisyal sang Pag-asa ang start no sang dry season. Yes ma'am, pagka-terminate sang aton nga amihan, start naman na sang aton nga hot dry season ma'am. Usually sa ano kalawig no ang dry season diri sa aton sa pungsod Pilipinas, Engineer Silvestre. Ano ma'am, usually hasta man sa May ang aton nga hot dry season. So anong aton nga mapanugyan, engineer no sa aton nga mga tagpalamati now nga ari na kita no sa onset sang dry season. Ano lang, stay hydrated, mag-inom sang madamo nga tubig, magsuksok lang kita kang ato lightweight, light-colored clothing, kag magdala lang perme sa protection para sa init, kag ano lang, if possible, hindi lang gid kita magpatama babad sa init adlaw. With that, Engineer Silvestre, madamo gid nga salamat, maayong aga. Welcome ma'am, kag maayong aga man sa inyo. Sang panahon, hibaluan ta. Nabatian mga kaabyanan si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Stay ready, pamatian na. Nagatag sa ato no sang pinaka-latest sa lakat sang panahon kung sa diin wala sang low pressure area nga nabantayan no sa Philippine Area of Responsibility nga manghimo mangin isa ka bagyo. Hibaluan ta, kanlaon bantayan. But ang aton diri nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati no kag panugyan man sang DOST Pag-asa nga stay hydrated no subong nga mainit ang panahon kay nagsugod na no ang dry season kadungan man sang pagtakop sang amihan. Ready, pamatian na.
Sa piyak nga bayin mga kaabyanan, ato naman nga i-check no ang pinaka-latest sa aton nga bulkang Kanlaon subong nga adlaw no sa nga Miyerkules sandig sa March 2020 or 25 no 2026 bulletin. Stay safe, stay May apat ka pagbugas sang abo nga nabalhag ang DOST FIVOX nga naglawig sang 7 tubtub 290 minutes ang ini nga ashing events. unta, kalaong bantay. Samtang nakabalag naman sa 63 ka volcanic earthquake no ang FIVOX sa bulkan kung sa diin 7 ang volcanic tremors nga na-monitor nga naglawig naman sang 6 tubtub 175 minutes ang kalabaon. Unta, kalaong bantayan, alerto kit. Ang sulfur dioxide flux sang bulkan mga kaabyanan yara sa 1,232 tons. 1,232 tons nga nabalhag sang Marso 24 kahapon ina nga adlaw mga kaabyanan. Hibaluan ta, Ang plume nga ginpagwa sang bulkan naglabot sa 500 meters ang kataason halin sa summit. Nga nagpadulong no o kung ginhuyop padulong sa nabagatnan yan, alerto kit. nakatundan. Safe, stay ready. And of course sa gihapon ara no ang ground deformation isa sa mga ginalantaw nga parametro sa DOST FIVOX. So sa gihapon maintained sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon. Safe, stay ready. Pamatian na. So, amo na yadto mga kaabyanan ang latest sa aton nga lakat sang panahon and also gikan sa aton nga pagpadayon nga pagbantay sa nga bulkang Kanlaon. Ang mga solusyon sa problema pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, makaupod na naton ang developer sa a silent voice no, a Filipino sign language translator software si Sir Robert Salve. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang Tukib. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirate niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Boss, dyan na tayo Anong sa kanto. gagawin ko? Dito mo lang dyan, oh. Mahal ko siya pero
Ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Philippine Standard Time, alas 10:17 sa aga. Dali na, tukimunta ang Western Visayas. Sa giyapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa siyensya ka, And sa sininga tinion, ato na nga abi-abihon diri sa programa ang developer sang Silent Voice, ay Filipino Sign Language Translator Software. Ang bugalman no sang Iloilo Science and Technology University. Yari na sa aton nga Zoom, no? Live naton nga makaupod sini nga aga si Sir Ben Robert Salve. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. So, good morning sa tanan. Good day. Ako si Ben Robert Tungia Salve, ang IT graduate and one of the developers of Silent Voice Filipino Sign Language Translator nga software. Ga-focus ko mostly sa back-end nga development for this capstone project namin. And Silent Voice, and yes mo. Sir Ben, thank you gid no sa imong tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo kay nag-say yes ka gid no sa amon nga imbitasyon. Siguro Sir Ben no, luyog anay namon nga kilalahon si Sir Ben Robert no. Taga diin bala si Sir Ben no kag ano sa karon no ang imong ginakabisian? I am from La Paz. Siniquay. Yes, ma'am. And mostly ang ginabisiyan mong is work ko sa ISATU man as well. Inventories and making of websites. And also other mga software and also hardware related nga mga bagay-bagay. Wow. So bisan gali nga tapos na no or nakagraduate na si Sir sa ISATU sige sa gihapon ang iyang pag-develop. Sir Ben no, tell us more about the technology or ang software nga inyo gin-develop kag nga bala sign language translator gid yan no, of all the many ideas nga pwede nyo tani obrahan sang software nga as sign language translator gid yan no ang inyo napilian bilang capstone project. We have like damo ito may ideas before showing this idea sa among nga panel. Our panel na pilian sang panel, one of our ideas is the ASL translator software, pero from hasta nga naglain siya nga naglain hasta nakatapon siya sa Filipino Sign Language translator. Due to our supervisor, which is si Pam Gonzales, na hatag siya sa mga advices and other mga needs lang na pang suggestion for the para maging unique man ang amon nga capstone. We were very well guided by her as well. Yeah. Since na-mention mo malang sir no yung unique no, ano ba lang unique sa inyong software nga ini no compared sa iban nga mga software or translator software no nga ara sa market naton or pwede ma-download sa aton nga mga kauturan?
perhaps no nagka-problem sa connection si Sir Ben, but we're trying our best no nga ma-connect liwat no sa linya si Sir Ben Robert Salve sa Iloilo Science and Technology University. So nagsugod mga kabyanan bilang capstone ining silent voice. Nagsugod ini bilang capstone ang Silent Voice, a Filipino Sign Language Translator software nga gin-develop no nanday Sir Ben Robert Salve. So sa karon no, konektado sa gyapon sa Iloilo Science and Technology University si Sir Ben Robert Salve. Dali na, tugibuntang Western Visayas. Dali na, tugibon ang mga solusyon sa problema pinaagi sa So balikan natin mga kabyanan si Sir Ben Robert Salve, ang developer sang sign language translator, no? Sir Ben, no, ano bala ang pagkakaiba or uniqueness ang inyong software nga ini? Hello ma'am, sorry for the technical difficulties. Pero ang kinalain sa amon nga software ini is that amo lang yung naka-base siya sa Filipino nga FSL, Filipino Sign Language, and also ano siya, dynamic siya and real time siya nga ganito baga. Dynamic, real time and dynamic siya nga software. So ang dynamic is that hindi lang siya static ang ma-translate niya, which our system can translate biskan gamove lang imong kamot. And yes, munang amon nga pagka-unique sa amon nga translator kaysa iban sa market. Sir Ben, base pwede mo ma-explain sa amon no sang mas klaro kag since nga ti hindi man kami developer no, base pwede mo mahimay-himay sa amon no kung paano naga-work inyong translator software nga ini no, paano ay naga-register or kinahanglan balak dapat klaro gid yung camera nga ginagamit naton para nga mas ma-pick up sang aton nga software yung gestures nga ginahatag naton. Yes ma'am. So bali ang first na step is open mong camera, then proceed to do the gesture or the Filipino Sign Language. Then in real time sa screen ma-translate ya ang gesture nga ginubra sang atong user. So bali as long as that gesture is available this sa tabs ang dala naman sa amon nga website, nga local nga website. Sir, balikan ko lang no kay hindi gawa masyado manami ng aton nga connection. But sir, sa diin pwede ma-access yung software nga inyo gin-develop no? Is it downloadable no sa nga pwede ma-access ang aton nga mga kauturan no or limitado lang ang pwede maka-access ini? At the moment, ma-access lang siya subong sa amon man nga school, sa Iloilo Science and Technology University or sa ISATU. And also, ang may mga access lang abi at the moment is amon nga mga developers man. Para silang mga raw nga mga codes and hindi pa man siya open gid sa publicly. Sir, let's talk about the data set no nga gingamit ninyo. Nag-formulated kamo sang inyo kaugalingon or may ara na nga daan nga mga existing sa data set kag gingamit nyo na lang no sa inyo nga software? One of the challenges sa pag-develop sa amon nga software nga ini mangita sang data sets. Yes.
based on coordinates niya biya ko nga ginagamit. So if mag-search ka kag mangita gid sa internet, may makita wala ka basta may makita nga data set nga based on coordinates. Kag ang nakita lang dito namon at that time is mga video siya. So we had to make our own data sets, and as you can see dito kagina sa picture, amo tong one of the process nga pag capture namon sa ngamon nga data set. Basically within sa amon nga app, sa amon nga web-based nga software, ano na siya, may i-press kang record and then proceed lang sa gesture nga gusto mo nga mabutang sa data set. Sir, and then amo na din. Sir, nga bala Filipino, no, ang napilian naton nga tutukan, no, sa sining software ninyo, no, Filipino Sign Language is very specific, no. Hindi siya broad nga pwede laktan sang English or hiligay no, but ang gingamit nyo diri nga medium is ang Filipino. Why Filipino, Sir Ben? It is also to para maging unique man lang amon nga ginubra, and also para ma-introduce naman nga may Filipino Sign Language man tadi nga aton gid sa Pilipinas, nga hindi lang ESL, but also nga may FSL man kami. Danay gusto tayo naman noon to hiligay nun, pero hindi siya ganito hindi siya damo nga science black, mostly Filipino Sign Language ang iya ka Tagalog gid mismong damo sang ganito sang science. So mostly sa SPED gamit man nila dan is FSL. FSL. Wow, that's interesting, no? Kag subong nabalaan namon nga kalabanan sa mga medium gali nga ginagamit sa mga schools is also Filipino. So dako gid nga bagay once nga ma-market na nato ng ini nga software in the future kay mabuligan, no, nga aton nga mga estudyante, no, nga or kabahin, no, sang deaf community. Sir Ben, no, since na mention nimo real time, no, ang paghatag sang translation, no, sang inyo nga software, may voice ni siya, Sir Ben, nga nagahambal kung ano ang iya nga translation o kung purely words lang ang naga-appear sa screen, no, sang aton nga user or nagagamit sang software nga ini. Ano ma'am, wala siya sa voice, built-in voice. Bali, lang din siya. Once you do the gesture or ang sign language, automatic na ma-translate lang siya sa dalom nga kung anong meaning sang amo na nga gesture. Sir, paano ninyo make sure nga accurate ang inyong translator, no? Kaya syempre ang aton nga worry is basi bala sala, no, ang aton nga ginahaboy nga translator sa aton nga mga users, no? So anong aton ginubra para nga ma-make sure nga accurate ang translator software naton? So first, nag-consult kami sa SPED, nagkanto kami sa one of the schools nga for children with special needs, and nag-send kami siyang letter to sa ilang principal, and nagpasugot man sila nga magkanto kami kag mag-interview sa mga SPED teachers. One of the teachers nga gin-interview namon is si Ma'am Luisa Bilandres. She helped
does a lot when it comes to sa mga gestures namon nga ginpang butang sa gesture list kay damo man tuabi nga gestures in the early stages of our capstone. Some of the gestures are based on ASL, which wala kami kapalo at that time. It was a big help gid nga nagkadto kami kay Ma'am Bilandres kag nag-ask for help sa iya. And also dahil man sa help man ni Ma'am Amar sa amon. Sir, ano lang nato no, sa na pilot test na ni naton yung aton nga software kag na testingan sang aton nga mga kabataan no, ang ini nga Filipino Sign Language Translator software nga ini. Yes, ma'am. One of the things nga ginubrato namon sa SPED is that test kami sang amon nga software kinpatry namon sa mga parents kag sa mga grandparents sa mga bata and also mga kids man kinpatry sila namon sang amon nga software and it was mayo man ang pag-translate sa amon nga software to at that time. And one of the challenges lang galing is that one of the users namon is child. Kay ang amon nga datasets based nag-base siya sa kamot sang isa ka adult. So hindi kami ganito hindi hindi ma-translate gawas ang amon nga software ang kamot sang bata ay gamay siya. Pero if makakuha lang kami sang datasets nga for small hands man, it is possible nga ma-translate man ang ginawbra sang gina-sign sang mga kids nga users. Sir, sa pagpamati ko pa lang yan no sa inyong story sa pagdevelop sinido nabudlayan na ako no, so gaano ayan kadugay yung pagdevelop ninyo no sa software nga ini halin sa pag-conceptualize ninyo tubtob nga na present nyo ini no as a project diri sa Iloilo Science and Technology University? Yes, I think around 4 to 5 months na pag-develop sa amon nga software. Damo nga trial and errors nga ginubra ni kag medyo budlay ginubrahon ang sa back-end nga part abi kay since ako lang sa back-end medyo double time gid ang akon nga effort kag may mga sleepless nights man nga sige kag yapon code and also sa mga experience ng mga back pains dahil sa wrong posture. Pero I was able to finish our back end nga tsaktuan lang gid, timing lang gid nga for technical defense and also for our final defense. This kan sang sang on the way ni Shabi for final defense may pang tweak man ko gyapon para mas maging better gid daton nga Filipino Sign Language nga translator nga capstone. Sir, grupo kamo sinino sa pag-develop sang translator software. Sinong inyo mga kaupod, Sir Ben, no? Kag anong inyo tagsa ka mga role no sa sining proyekto? So we first have si Drake Hacolina. He is the project manager namon and also nagubraman siya sa front-end nga side sa amon nga software. Si Mr. Jack Lord Española diyon. Siya man also nag-help sa akon a little bit of the back-end side and mostly front-end siya nga side. And also si Miss Jessa May Marbena and si Manong Renz Pabalinas. Silang mga nagtipon sang mga resources sang
resources nga ginagamit for the Filipino Sign Language nga translator, and also sa mga papers pa ginamon. Sir, Which big help gid sila sa pag-develop sang amon nga capstone. Sir, paano nyo ubra ang interface no sa inyong software nga para bala user-friendly gid siya no sa aton nga mga users? Kiti syempre some of them no adults na or senior citizens na ang pwede makagamit no sang sining nga software. So paano naton gina-make sure nga sila maka-adapt man no sa software nga inyo gin-develop? Ano lang namon bali what we did ang amon nga GUI, make sure lang namon nga friendly siya sa mga users sa tanan nga age, and there's no login required. Diretso na siya nga you can check the gesture list, then go to the camera kag maka try ka sang mga gestures. As long as ara lang siya sa gesture list, it will translate it diyan sa galong. Sir, kinahanglan ba namon sang laptop or pwede man mobile no ang ini nga software? At the moment, ano lang siya, available siya for sa mga computer and laptops. Hindi pa siya wala pa siya na integrate pa mobile use. Medyo dira kami problema last sa first nga mga iterations sang amon nga pag-develop sang translator software. Sir, sa akon niya personal perception no, though more than a year kag-abi ko matapos ang ining software no, kay gali 5 months no ang inyong pag-ubra sini that fast no, kadasi gali. Grabe, hindi ko ma-imagine no, ang inyong mga brain cells sa pag-ubra, sinikadasig sa inyo mag-ubra sang software, especially nga damo codes, 'di ba? Damo sang dapat i-consider kinahanglan magkadto sa mga sa SPED no para mag-consult and all of that no. Pero sir, kung balikan nato ng journey, ano ang para sa imo no ang ginakabig nyo nga pinaka nabudlayan ninyo sa process ng pag-develop sang translator software nga ini? Yes. Bali ang pinaka-challenge gid sa tanan sa pag-develop isang translator nga software is ang kabilugan gid. Since for me, this is like uncharted nga territory ate. Since mostly we did some management system, inventory system, and basic na mga websites. So since himo kami sa mga ideas kagin present namon sa mga panels, and one of the ideas nga ginpili nila is this. And at first duga pamalhas gid ako kay since wala ako background gid sa amuni nga software, pero dahil man sa encouragement sa mga classmates ko, sa akon nga teammates, sa akon nga members sa capstone, I did a lot of reverse engineering sa mga available na mga resources, and also like nagtuon gid ko liwat sang mga para sa amon nga capstone. And also since may background naman kami abi sa sa programming language nga Python, and also the Jupyter Notebook. Wow. Since ginpangtudlo naman ni sa amon sang mga baskog naman nga mga teachers diri sa ISATU, sa CCI, kanday Sir Gabawa, day Sir Palawan, day Ma'am Gonzales, puros mga mayo ang ginpangtudlo nila sa amon. And I must say nga na gamit ko gid tanan while developing this
developing this capstone. And I think one of the harder things pag ginubra ko is ang sa data sets, since you have to like clean gidang data sets namon. So and also sa iteration liwat-liwat nga pag sign just to make sure nga accurate ang amon nga pag translate. So we have ang sa likod ko na sa picture subong, ang sa kilid ko ang mga rainbow na nga makita niyo puros mga coordinates na siya. Wow. And around mga 20 to 30,000 nga mga coordinates na tanan nga gin pang record namon. Ano siya what do you call this? Ang mga datasets, raw datasets naman. Wow, amazing. So, gina-imagine ko palang grabe yung patience no sa mga developers naton sa pag-develop sang isa ka software kay imagine libo no ka mga coordinates ang na-mention ni Sir Kaina ang kinahanglan nila i-register sa ilang nga software. So, imagine that no. So, kudos sa aton nga mga developers especially no nga mga students pa lang ni sila ha sang ginobra ni nila ang ilang nga capstone project. So siguro sir no, kaina na mention nimo na isa lang ini sa mga ginpasa ninyo nga mga ideya no ang Filipino Sign Language Translator software. Nakahatag ini sang or paano nyo ginbaton ang challenge Sir Ben no nga i-accept ang napilian sang inyong nga mga mentors nga amo ni ang i-pursue ninyo nga capstone project? At first, medyo na-shock man ko nga amo niyang napilian. Pero at the same time, naka-ano naman ko, naka-prepare nga if ever nga makapili ni, nakabakal na ko camera in advance para lang gid nga kung mapilian gid Manila, which wala ko nagsala. And then it was at first ang amundaan nga hatag nga idea is static siya ASL nga static nga translator. Pero si Ma'am Gonzales nag-suggest siya nga why not make it into dynamic and also if pwede talang mahimo as our own lang language. And then we did a lot of research man and hasta nga suggest man si Ma'am Amar namon nga one of our advisors nagambal siya nga try namon daw ang Filipino Sign Language nga Tagalog, and then thankfully may corrections, may mga kilala man siya sa SPED, and we prepared the papers nga needed nga para mag-conduct sa mga need to i-conduct sa SPED. And also like stop ko gid ang mga vices ko. Like may mga like some of computer games mga muna hindi ka gid nakahatag sang time na if prepare ka na for capstone. Mostly long walks gid ang gin-change ko sa amo na nga hobby. Wow. So yeah, amo nang naka-bulig man siya. Kay since mostly pungko gidi mga obrahon sa pungko bilog nga adlaw, and also you have to maintain a good posture. Don't be like me kay sang early ko nga pag-ubra ni sang amon nga capstone, ako nga posture was really bad, and ginsukot gid ako pagka the next day kay sa sciatica. And also just make sure nga you have like may to-do list ka, like Monday to Friday dapat iset mo gid na no delays, and make sure man nga may time man ka mo nga mag meetings with your members. And yes, mga amo lang naman.
Sir, pwede ba mag-price reveal? Do ano ka-expensive ang pag-ubra sang isa ka software, especially isa ka translator software, no? Pareho sang inyo nga ginubra. Mostly sa translator software ni wala man gid kami dako nga gastos. Ano lang gid time ang ginkagat sa amon, and also may mga travel fees namon magkita na, and also I don't think dala pa na ang sa pagpapotocopy namon sang amon nga capstone nga. What about the equipment? So around 600 mga 600 pesos lang abi bakal ko for the camera namon, and then blood, sweat and tears na lang din yun ang imo nga ibayad. Hearing from you, sir, no, hindi lang gali kamo naghatag sang solusyon sa community, no, or problems sa community, but at the same time gin change man, no, ang imo nga life personally, no, sang inyo nga project nga ini nga software, no, kay amo na gani, no, mas nagtutok ka, no, sa project nga ini or sa software nga ini, and kung lantawon naton subong, no, naka-gain ini actually attention kay the moment we saw, no, online nga may ara gali isang translator nga ginubra ang mga students, no, or alumni, no, sang Iloilo Science and Technology University, naka-hook ini sang amon nga attention. So yung inyo event sa Iloilo Convention Center kung sa diin gin-exhibit ninyo, no, or ginpasundayag ninyong inyo nga software, nangin opportunity, no, para mas makilala namon ng inyong technology, no. So thank you so much, no, sa inyo nga pag-ubra or sa padayon ninyo nga paghatag solusyon, no, sa mga problema sa komunidad. So paano niyo foresee, sir, no, nga i-upgrade ang ini nga software, or may ara plano ayhan nga i-maintain ini or i-market ini or i-register ini sa intellectual property? At the moment, ang ako na way of maintaining this translator software is that make sure lang ang mga dependencies or dependencies namon is at the same version man gyapon. Since sometimes kung mag-update or mag-update ang dependencies, we experience some mga troubles, and we have to debug it and make sure nga gastay lang siya na sa amon nga version ang amon nga dependencies. For IP naman namon, it is still on sa processing aside, and for future upgrades, we leave it to the future nga mga researchers, and gabilieve man kami daan nga what we did is a strong foundation for the future nga researchers man nga mag touch upon this, and nga mag upgrade or make it even more even more better again. And also maging ready na gid siya for consumers sa market. Actually, that is right, no. Yung mga previous studies, no, sila yung mga naga-pave sang way, no, para sa other researchers naman nga i-improve, no, ang technology. So hopefully, no, ang foundation naghatag na kamo foundation, Sir Ben, no. So hopefully masigi-sige or may maubra sang translator ini nga mas better, no, parang mas masabat pagid, no, ang mga kakulangan or iban pa, no, nga mga problema sang aton nga communities. Siguro, sir, no, before kita mangayo sang mensahe, no, para sa aton nga mga other developers, no, mga student developers out there, paano na bag-o, no, sang project nga ini ang imo nga perspective towards inclusion, no, or accessibility bala? Kati ang inyo technology, no, is kumbaga it's promoting, no, inclusivity. This project made us
realize nga how important nga mag-include nga everyone, especially so those nga may hearing difficulties. And we saw nga that even mga amuni nga tools lang iya ka sign language translator maka-help communicate sa mga maka-communicate better and feel nga included in everyday situations. And also happy kami nga maging learning tool man ni as well para sa mga people nga who are not knowledgeable sa Filipino Sign Language. Na at least may matuluan sila sa ngapon nga translator software and para maging much aware nga may ara man ta nga sariling Filipino Sign Language. Actually, no, you are bridging the gap between kami, no, sa Amon and also the deaf community, no. So, thank you so much for that, no. Hopefully, maka-access na ang tanan and hopefully may mag-invest on that, no, kag mangin available ini sa market kay Filipino Sign Language nga daan, no, ang inyong medium sa inyong software, Sir Ben. Siguro last na lang, Sir Ben, no, ang imong mamensahe sa mga kapwa mo man developer, especially no ang mga students pa lang, no, nga naga-formulate naman sa ilang mga projects nga igapasa, no, sa ilang nga bilang capstone, no, sa ila buluthuan, not only for ISAT, no, but also for others nga mga developers diri sa Western Visayas. So bali keep exploring gid sang mga technology man nga technology inclusive kag even small projects nga hindi man gid small project pero like our projects nga mga gesture translator maka-make it siya sang a big na difference sa lives ng mga tao, and also focus kid sa mga try focusing on solving real problems and test your system kid sa mga tao nga maggamit sang inyong nga system. And most importantly, gid ang passion nga ibutang nyo sa project nyo. This will help man nga mag-avoid ang burnouts and keep your work meaningful again. And para sa tanan, never give up lang, kag aim high, stay low. Wow. With that, Sir Ben, Madam Hugid nga salamat sa imong nga tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Basi may gusto ka pa pasalamatan or tamyawon, no, subong adlaw sa Miyerkules? Yes, ma'am. I would like to thank God firstly and my family, ang friends namon, family and friends, mga classmates ko nga nag-believe gid nga makaya namon ng amon nga capstone. And also our panels and our advisors, si Kanday Sir Barrios, Ma'am Doktora, Kanday Ma'am Lenny Amar, and Kanday Ma'am Gonzales, big help gid sila samon, and also si Ma'am Luisa Bilandres sa SPED nga nagbulig samon with the FSL nga mga gestures. So yes, mga amo lang na tanan, ma'am, ang mahambal ko. Yes. Kung lang taon mo gani, no, Sir Ben, graduate na kamo, pero imagine yung inyong project sa Giapo, no, padayon nga gina-recognize, no, kag nagadala sa ngalan sang Iloilo Science and Technology University. Sir Ben, Madam Hugid nga salamat once again, no, and maayong aga sa imo. Ayong aga, ma'am, and thank you man sa pag-invite sa akon, and this wouldn't be possible without the help man sa akon nga mga members. Big help gid sila sa with the development of our Filipino Sign Language translator nga software. That would be all. Thank you, gid. Na batian mga kabyanan si Sir Ben Robert Salve, isa sa mga developer, no, sang Silent Voice, a Filipino Sign Language translator.
So ang software nga ina mga kabyanan may kakayahan no or ikasarang nga maglubad, mag-translate sa gestures no. So ang pwede niya or incorporated no sa sininga software Filipino Sign Language, very specific Filipino no kay siningani nila mas damo abi gestures no nga nagagamit sang or ginagamit Filipino gidya no, even ang schools naton ang medium nila is Filipino, so amo man ina ang napilian sang students no sang Iloilo Science and Technology University. So i-clarify lang naton mga kabyanan na students sila sang time nga ginubra nila no ang project no or ang software. But of course subong no graduate na sila sang Iloilo Science and Technology University. Sa nagligad no si Sir Bryce Kendrick Saladar no na interview man naton diri sa programa kung sa diin ang gin-highlight naman naton niya is ang leaf lens no kung sa diin pwede nimo or pwede siya maka-capture no sang image and then kumbaga may nagagamit sila sang artificial intelligence para nga mag-analyze no sa mga na-capture nga imahe. Bagay naman to yan no sa agri side no or agricultural side. Meanwhile, yung sa technology or nung software nga ginubra day Sir Ben Robert Salve para naman sa aton nga mga kauturan ng members of the deaf community. Nagpwede gid no magamit sa aton nga mga bulutuan, especially those nga may ara sang SPED. So dako gid ina nga bulig no. So hopefully ma-expand ini siya no nga software. Kasi mga moments like exhibitions dira na nagalantaw no ang aton nga mga investors, dira na nagalantaw ang aton nga mga other researchers no ang iban pa nga mga funding agencies no. So pwede ini nga mangin opportunity no para pondohan ang proyekto para i-develop kag i-release no sa market. So hopefully no ang isa sa mga na-exhibit dito no sa Iloilo Convention Center sang nagligad mapondohan kag ma-access naton sa market. Kay dako no ang bulig sini kay again yung mga projects ini naga-address no sa mga nagkalain-lain nga concerns ng communities. So kay Sir Ben Robert Salve no, thank you very much sa inyong oras no and also sa paghatag sa amon sang tiyempo nga ma-explain sang maayo ining Filipino Sign Language Translator software. Philippine Standard Time, 10:59 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kabyanan sa inyong pag-upod diri sa programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Gusto naton tamyawon ang mga nagtutok sa programa no sa Facebook Live and also sa radyo sa 585 AM. I hope no i-like nyo and also i-follow ang Radyo Pilipinas Iloilo para mangin updated no sa mga hitabo sa Western Visayas. Syempre gusto man naton nga pasalamatan ng atong mga katuwang technical diri sa studio si Sir Vermer Aventura kag sa transmitter Sir John Magallanes. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante kagini ang Tukib. Kibunta ang Western Visayas, dali na. Ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na. Tukibonta ang Western Visayas. Dali na. Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib, 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 Western Visayas. Tukib, 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 Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes
Alas 10, tubtom alas 10:55 sa aga. Tukir